Hello, kamusta mga market hunters? Ako nga pala ulit si John. So sa unang vlog, pinag-usapan natin ano ba ang import at export. So ngayon, pag-usapan naman natin kung ano ba yung mas importante. Ano ba ang actual import process at ano ba ang talagang nangyayari bago maibenta ang produkto. So, disclaimer lamang po. Ako po ay hindi professional at hindi pa rin expert sa larangan ng import at export. Pero lahat ng impormasyon na isi-share ko sa inyo ay galing sa aking experience at trabaho dito sa Middle East. So again, welcome sa Market Gap Hunter. So unang step, kailangan humanap ka ng supplier. So dito marami nagkakamali. Kasi hindi lang basta murang produkto ang hanap mo. Kailangan reliable sila. Meron silang consistent sa quality ng kanilang produkto. At may malinaw na terms. So, pwede ka mag-source out sa online platforms. Isa na dito yung kilalang-kilala natin na Alibaba.com. Dahil nga lahat ng produkto yata doon mo na makikita. Pero meron din mga online platforms or websites na merong specific lang. Kunwari, kung ang negosyo mo or gusto mong mag-import ng mga bike parts, merong mga specific websites yan. Electric scooters na biglang nag-boom itong mga last years. So, merong mga specific na supplier website para dyan. At marami pang iba. Pwede rin sa trade fairs. O, ito yung madalas ginaganap sa World Trade Center. Hindi naman laging doon sa World Trade Center sa mga ganyang events. Marami din. Depende sa kung sino ba yung mako-host ng ganong trade fairs na yan. And then lastly, yung direct referrals, which is, sa dalawang nabanggit ko, siya yung pinakamahirap ma-extract na information. Unless kilala mo yung pagtatanungan mo at willing ibigay sa yung information na yon. Kung hindi naman, yung bigla ka na lang magtatanong, napakahirap i-extract na information na yan. Dahil automatically, nakikita ka nila as competitor. So, yun yung real world ng business. Hindi naman talaga nawawala yun. Parang normal na yun. Okay? So, always remember na ang supplier mo ay siyang foundation ng negosyo mo. Ang susunod ay ang tinatawag nating negotiation. So, katulad kanina, nabanggit ko na hindi lang basta mura ang hanap mo. Kasi hindi lang basta presyo ang usapan dito. Kasama na dito ang una, MOQ or Minimum Order Quantity. So, marami nagkakamali dito, no? Marami kasi ako naririnig sa mga ibang videos na sinisisi nila yung shipping companies, yung ayaw ko magbanggit, no? Kesyo mahal daw, create sila ng business account doon, mga let's say ilang items lang, siguro nga 50, siguro doon sa box na yun, hindi natin alam, 50 pieces kasi we never use that. Okay, that unless masisend lang kami ng sample para sa'yo. Or, ang i-import natin ay high value items. So, gold, gadget, yan, dyan natin yan papadala. Pero, sa import at export, we are talking about volumes. So, there is no other best or cheaper way to do it. Okay? Unless we are talking about volumes. Yan ang labanan dyan. Hindi gustong, porket gustong mag-import ng ganito is padadaanin mo dyan. Well, wala namang problema kasi may mga gumawa na yan. But if we're talking about profit, so alam mo na. Diba? So, talagang dadaing ka dyan. Dadaing ka pag ginamit mo yan. So, kaya ang goal dyan is kumuha ka na lang ng product kung anong available dyan sa area mo. Okay? At pag lumaki ka na at kaya mo na mag-import ng mga lakihan, dyan mo palang pasukin yan. Okay? So, kung hindi naman, just mag-work ka na lang dyan. Kung halimbawa man na nakapag-ship ka dyan ng safe, benta lang. Okay? But it's not guarantee. Di porket may business account ka dyan or for business yan, hindi rin guarantee na makakarating yan sa paroroonan o makakarating yan sa'yo. Okay? Bakit hindi guarantee? Okay, comment down below if you want to dig deeper on that one. Okay, so ang susunod ay yung tinatawag na payment terms.
meron tayong tinatawag na LC. So LC stands for letter of credit. So, mayroong 3 types niyan. Most of the time is yun yan, yung normal na LC, which is para siyang escrow. No? Magbabayad si buyer doon sa bangko, and then pag na-deliver na yung lahat-lahat, pati yung compliance documents ni seller, saka pa lang niya ma-receive yung payment. Okay? Meron din tayong mga irrevocable LC na tinasabi, confirmed LC. Yan. And then, next thing is meron yung TT, which is telegraphic transfer. So, ito yung yung normal lang na ginagawa natin sa araw-araw, yung bank transfer. Okay? Pangalawa is yung open account. Yun yung mag-order ka kay supplier, and then pagka-deliver na sa'yo, saka ka pa lang magbabayad. So, yun naman ay kung nakapag-build ka na ng relationship doon sa supplier. Pero kapag hindi pa, papatak ka doon sa panlima, which is kung bago pa lang kayo nagtatransaction, most of the time they will ask you for 30% advance. Okay, 30% advance. Okay, and then the rest of the balance is shipping against documents. So, meaning to say, after na ma-deliver doon na yung, or upon delivery na yung rest ng payment. Okay? So, yun yung mga payment terms. Okay, then, ang susunod naman dyan na pinag-uusapan ay yung production lead time. Okay, gano'n nila kabilis magagawa yung produkto at gano'n kadami within certain period of time. So, remember, pagdating sa import at export, we're talking about here speed and volumes. Okay? Nandun na yung quality, syempre. So, ang mga susunod dyan ay yung, ang lastly na pinag-uusapan din dyan is yung Incoterms na sinasabi. Sino ang sasagot ng shipping? So, bigyan ko kayo ng, marami yan eh. Bigyan ko kayo ng mostly yung ginagamit lang namin. So, pagka nag-source out kayo ng supplier, sasabihin nila na gagawin lang namin yung product, and then kayo nang bahala. Yun lang sasabihin nun. So, ang tawag doon ay EXW. Okay? XW. X-Works. Okay? So, ibig sabihin nun, gagawin lang nila, and then bahala ka na. Okay? Basta importante, yung produkto ay export ready. So, comment down below kung ano ba talaga yung sinasabi ko lagi na export ready. Kung gusto natin i-dig deeper again. Okay? So, yun lang yung nila, gagawin nila. I-ready lang yan. Bahala ka na. Okay? So, meron naman yung FOB, which is stand for free on board. Ang gagawin naman nila, na-ready na nila, from AXW, na-ready na nila, isasakay naman nila ngayon yan doon sa truck, papunta doon sa shipping lines na in-arrange mo. Okay, so yun lang yung gagawin nila. So from there sa factory nila until doon lang sa papunta doon sa sa port. Let's say doon. Okay. At ang mostly na laging gustong-gusto lang namin gawin is yung CIF. Okay, so ako, tayo, kapag ka nakikipag-negotiate tayo madalas, ang lagi kong hinahanap kasi yung CIF. So, ano ba yung CIF? So, it stands for cost, insurance, at yung freight. Okay? So, si supplier, sagot na niya yung cost, insurance, at saka yung freight doon. Okay? So, lahat na ng mga sa customs, sagot na niya yan. Basta palalabasin niya yan sa bansang pinanggalingan yan. Okay? So, pagdating naman yan sa kung saan kayo nang bahala dyan. So, ibang usapan naman na yun. Okay? Basta si supplier, ginawa niya, dinala niya sa port, pinalabas na ngayon sa port. Yun na yung CIF. So, yung level 1, EXW, level 2, FOB, free on board,
And then level 3, CIF. Okay, nakalabas na yan, bahala ka na. So yun na yun, saluhin mo. Okay, so yun in terms na gano'n. Yun. So, yun yung mga pinag-uusapan dyan. So, recap natin. So, hindi lang presyo. Yung presyo, ano na yan, matic na yan, automatic na yan. May pag-negotiate ka, depends on the volumes. Okay? So, sometimes, hindi nila ibinababa yung presyo nila. Okay? Kasi parang sagad na, hindi man nila sasabihin sa'yo kung sagad talaga yun. Okay? Pero at least, pwede ka makipag-negotiate. So, yun nga, sa MOQ. Okay? Bakit? Okay, bakit pwede ka makipag-negotiate down? So, simple lang ha. Meron kasi akong experience na ang kaya lang nilang ilagay na nakahon doon sa 20-foot container ay, kung di ako nagkakamali, kung naalala ko pa, is 2,000 boxes. Hindi ko na maalala, basta 2,000 boxes. Okay? Yun yung kanilang estimation. Ngayon, nung inilagay na nila yung box doon sa container, pwede pa maglagay. Okay? So ano yan, yung pinag-usapan nyo is, kung ang sa quotation is 2,000 lang yung boxes sa 20-foot container, pwede pa sila magsiksik dyan. Okay? So yung binayaran mo doon sa container is fixed na. Okay? And then yung presyo ng boxes naman ay na-maximize mo pa. Yung laman naman noon, na-maximize mo pa. So profit pa rin yun. Okay? Versus naman doon sa 2,000 lang yung inilagay nila, may space pa doon sa loob. Hindi naman sa lugi, pero pwede mo pang madagdagan yung profit mo sa pamamagitan ng pag-i-increase pa ng laman ng container. Okay? So medyo mahirap siya na konti na. Pero if you do the math, you know what I'm saying. Okay? So, yun. So, pwedeng production lead time. O sige, bilhin mo sa ganitong presyo, sa ganitong amount, pero gaano kabilis. Okay? Depende kung ang market, ang na-research nyo talaga is malakas yung market demand doon. So, kailangan mabilis. At saka kailangan yung mabilis pero may quality. Okay? And then yun yung Incoterms, pwede rin mag-suggestion. Okay, ang mahal naman nung, namamahalan ka. Ang mahal naman nung ganyan. Pwede bang kayo na lang yung sumagot ng o pwede bang kayo na lang yung magkuha ng freight, sumagot ng insurance o yung ganyan. So nila yung quotation nila. So ikaw naman, wala ka ng stress sa paghahanap ng sino ba yung mga shipping doon sa lugar na yun. So sila nang bahala doon. So yung mga ganon, pwede mo magamit yun. So pricing, MOQ, production lead time, at saka yung Incoterms. Yan yung mga pinag-uusapan dyan. Hindi lang presyo. Lagi nyo tatandaan po yan, ha? Okay, so pag alam mo na yan, so dyan mo palang malalaman kung kikita ka ba o hindi. At alam mo na rin kung ano yung ipipresyo mo sa buyer mo pag alam mo na yung mga bagay-bagay na yan. Kapag negotiate ka na, meron ka ng mga shipping or alam mo na yung... Basta, naibigay na sa'yo lahat ng quotation na yun nga, kasama yung CIF, cost, insurance, at saka yung freight. Kasama na lahat. Ang iintindihin mo na lang is yung pag-receive ng goods dyan sa bansa mo. Okay? So, again, nandyan din yung mga logistics, kailangan mo pa yan. May customs din yan. At paano mo i-deliver yon sa bawat customer mo, yung bumili. Okay? So, yun. Alright. So, dumako naman tayo sa shipping at logistics. So, kapag ready na ang goods, papasok ng shipping. So, katulad ng sabi ko kanina, merong sea freight at saka merong air freight. So, sea freight kung bulk order talagang pinag-usapan, yung talagang marami na. Kapag naman urgent or mabilisan o kailangan or high value items na hindi naman ganun karami, air freight yan. Okay? Pero dito, kailangan natin maintindihan yung freight cost. Magkaiba siya ng alam mo na, presyo. Yun nga, yung sinasabi mo kanina na kung saan dumadaing yung mga small SMEs o mga small businessman na ginagamit nila yung air freight para sa low value items. Okay, so talagang madugo. Okay? Pangalawa is yung insurance. Pangatlo, I will not talk about more on that insurance, okay? Pangatlo is yung transit. Okay?
kasama yan sa lead time, kasama yun sa pag-production, sa production, tapos yan nga yung tagal nung pag transport nung bagay. Okay, so kasi nga yung katulad ng pag-explain natin kanina, ilalagay yan ni manufacturer or ni supplier sa truck. Siyempre, kung depende kung gaano sila kalayo dun sa port, no? So may ano yun, may araw yun, may days yun kung gaano pa katagal makarating dun sa port. And then may schedule pa yun kung kailan i-load yung item, yung container or package dun sa barko o sa aeroplano. So kasama yun. Okay? So hindi yun basta pag sinabi natin air freight, mabilis lang yan. Siguro 1 or 2 days. Depende kung yan kung talagang few items at saka high value items, or depende kasi yun kung kailan ilo-load dun sa Mostly yung mabilisan naman ay yung mga packages, yung mga balikbayan items. Mabilis lang yan kung air freight, pero magkano naman siya, di ba? Alam niyo naman yun. Okay, siyempre pag mahal, mabilis. Okay? Again, dito, delay sa shipping is equals to delay sa cash flow. Okay? So, yun po, ang shipping and logistics. Alright, so next is yung custom and clearance na sinasabi. Siyempre, pagdating sa port, hindi pa tapos yan. Kailangan natin i-clear yan sa customs. Okay, para hindi kayo malito, no? So, punta ulit tayo dun kay manufacturer. Since ang kinuha nga natin ay yung CIF. So, siya lang nag-clear doon. Okay, so yun na nga yung natin. Clear na niya yan, nakaship na yan, okay? Tapos, ang duty na niya ngayon is ibibigay niya sa'yo lahat ng documents na kailangan. Yung mga sinasabi na HS codes, bill of lading, yan. So, yung mga ganyan bagay, basta yung mga papeles na yan. Ngayon, itong custom clearance na sinasabi ko is dyan na sa part mo. Okay? So, para hindi tayo malito, dyan yan sa part mo. Okay, so, ano yung mga nandyan? So, nandyan yung mga import documents. Nga, yung binanggit ko kanina, yung mga HS codes, bill of lading, yan. Kasama dyan yung registration, yung i-import mo na product galing dyan sa municipality or sa government ng bansa na i-importan mo. Yun yung compliance. Okay? So, kung wala nun, wala ka nun, hindi mo may papasok na produkto. So, sa taxes, yun nga, may binayaran tax dun sa pinanggalingan, may babayaran ka rin tax dyan sa paroroonan. Bawat bansa is may sarili silang tax or tariff So next yung broker coordination. So sila yung mga mag-clear doon. So may mga agent diyan na siya mismong nag-clear. Okay? So kung kaya ng company mo na pumunta diyan para i-clear yung ibigay lahat ng documents, edi goods. Pero meron ding specific na brokerage na siyang mag-clear niyan para sa iyo. Yun. So kung may kulang sa papeles mo, yan, kung halimbawa yung broker coordination hindi ka kumuha nun, ikaw mismo yung gumawa. So kapag kung may kulang dyan sa papeles na yan, pwedeng ma-hold yung goods mo. Okay? Kailangan i-clear yun. So may term dun ma-hostage yung goods mo. So habang tumatagal yan dyan, lumalaki yung gastos mo. May kasi may parang penalty na din. So yun. So yun na nga, let's say na-receive mo na yung product mo. Diyan na nag-umpisa yung tunay na trabaho. So selling. Kailangan mabilis ang ikot ng kapital. Kung mabagal ang benta, may stock ang pera mo. So importing is not just buying. It's managing cash flow. Importing is a simple structure, pero risky kung hindi mo alam ang bawat step. Kaya bago maglabas ng pera, siguraduhin mong malinaw sa iyo ang buong proseso. Sa inyo, ano ang step na pinaka nakakatakot? Supplier, shipping,
or clearance? Well, i-comment nyo lang dyan sa baba para i-deep dive natin. So again, ito po si Jan at maraming salamat sa inyong panonood dito sa ating YouTube channel. Hanggang sa muli, God bless you!